Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, alas 7:54 po yung oras. Nagsialisan na po yung lahat. At sa katunayan po ngayon guys is, ayan, nandito na naman po tayo sa ating labada time. Kasi kahapon, nabisi po tayo. Marami pong napuntahan. Ngayon nga nakapagpa-check up kami na kalibre na naman po kami ng gamot. At ayan po, nag-ooperation na naman po tayo na last sabon ko po ito. Kasi yan, meron na po akong dinaunihan. Meron na po akong nakasalang dyan sa dryer. Hintayin ko lang po matapos. Umikot po yung sinasabon natin na uniform ng mga trabahante. Ayan, hindi pa tayo nakapag-umpisa maglinis. Makalat pa po tayo dahil nga kaalis lang po ng lahat. Kami lang po ni Papa Bits yung dito, natira. Na yan, kalat na kalat pa po tayo. Super kalat na kalat pa. Yan. Yung isa natin, hindi pa natigpitan. Yung hugasin natin, hindi pa tayo nakapagligpit. At saka hindi pa tayo dito nakapag-ayos. Yan. Pati salamin na ilalabas. Ayan. Napupunta po dito sa labas. Dahil si Sansan po yung may nito. Gawa. Ayan. Yung kwarto ni Ronald kahit kumot, hindi natupi. Kasi pag ginigising ko siya, gising, diretso kaagad, bangon, kape. Hindi pa labahan, mabango pa. Inaamoy ko po yung yung mga labahan nila kung labahan na or hindi. Hindi pa kasi nalalaman ko naman kung yan, nakapagligpit na rin dito sa kwarto nila si Christian. Inaamoy ko yung mga labahan natin kung pwede nang labhan or hindi pa. Kasi nalalaman ko naman po pag hindi pa labahan, madaro daw ni pa. So ayan, habang umiikot pa yung natin or naka-under yung washing machine, umpisahan natin dito maglinis. Yan, nakalimutan ni Sia yung tubig niya. Yan, nakalimutan. Pero may juice naman siya na juice na baon. Umpisan lang muna natin dito habang nagwa-washing pa tayo. At saka madilim guys. Yan. Anuhin natin yung madilim kasi medyo makulimlim yung panahon. 1 week na naman na hindi umuulan. Sana umulan naman. Para hindi po maubusan yung stock natin sa deep well. Para hindi maubos yung stock ko sa ilalim ng lupa. Natatapos na tayong maglaba dahil kanina pagkagising ko, sinagregin ko agad yung labahan natin habang kumakain yung dalawang bata. Magsalang tayo ng labahan natin na hanggang sa paliliguan sila, yung bihisan, tas aalis, yun timing natatapos tayo sa paglaba. Pag natapos na tayong maglaba, ayan, or hindi pa, itrabaho natin sa ibang routine natin na para po sabay-sabay matapos. At saka na tayo magkakape. Mag-breakfast ng kape. Sabi ng doktor sa akin, huwag masyadong magkape sa isang araw, nakakaisa lang. Kung magkakape na sa umaga, wag na daw magkape sa hapon. Tapos
iwas daw muna ng TV, cellphone, kasi yan, medyo hindi tayo nakakatulog ng mabuti. Kahit naman hindi tayo mag-TV, mag-cellphone guys, ganun talaga. Makatulog tayo ng umaga. Limbawa, makatulog tayo ng alas 9. Pagka alas 12, magigising ako. Tapos sila gising pa. Tapos maingay na yun. Mahirap tayong makabalik pagtulog. Yun po. Wala naman po kaming TV. Si Papa Bits naman yung projector nandyan na sa harapan niya. Inano niya sa harapan niya, siya yung nanonood. Ako naman pag tapos na talaga yung trabaho ko sa buong mag-araw, pumapasok na ako sa tindahan, nahihiga, nagsasarado, nahihiga, tapos pag may bumibili, ayun, pagising tayo, kakabili pa. Minsan din merong nagtatao po, alas 12 na, bibili ng sigarilyo. So, magigising tayo. Mahirap na makabalik sa pagtulog. Minsan, pag oras na ng pagbangon, alam naman yung cellphone natin, saka naman yung umaatake na gusto mong matulog na. Wala nang choice, matulog kasi babangon ka na, magsasaing, ngayon, manggigising sa estudyante, manggigising sa trabahante. Wala na, hindi na tayo nakakatulog. So, yun. Pag nakaroutine na tayo, tuloy-tuloy na po yan. Tulad ngayon, yan. Maraming routine yung natin na gagawa habang tayo ay may nakasalang na labahan. Hindi pwedeng isa-isahin lang. Magwa-washing ka, yun lang po yung babantayan mo, washing. Dapat ikilos mo yung ibang routine na sabay-sabay matapos. Tumigil na yung washing machine. Papaandarin ulit. Tapos mangunguha tayo ng mga nakahanger dyan, dahil gagamitin yung hanger. Tapos pagkatapos magbanlaw, manghahanger, ayun, may tupiin natin. Tapos may pasok na yung dalawa. Handaan ng pagkain si Crislin, ihahatid kasabay sa pagsundo ni Sia. Si Sia naman ngayon, feeding nila dahil may bagong supplies sa school para feeding. Yung feeding nila ngayon is kanin at saka corned beef. Dilibre na. Tika muna guys. Paikutin muna natin makaisa yung washing machine. Hindi yung washing machine yung ipapaikot ko. Papaandarin. Isang ikot na lang. Tapos balik tayo dito para tapusin yung ginagawa natin. Si Papa Bits nandyan sa CR. Ganito lang naman araw-araw, pabalik-balik na mga gawain. Isa pa, sabi ng doktor, stretching. Palagi naman tayong stretching guys. Kasi kahit yung pagwawalis, na ano din yung ano natin likod. Nauunat.
Kasi parang exercise na gano'n, stretching. Ang sarap pakiramdam. Masarap pakiramdaman yung parang yung likod ko na nauunat. Gano'n. Binigyan tayo ng gamot. Pero hindi po siya yung gamot na pang pain reliever. Para po siyang vitamins din. Sayang nga lang si Sia, yung sa kanya, vitamins lang talaga yung yung naibigay kasi naubusan. Si Teresin, sabi niya, pag inuubos, sinisipon si Sia, yan na lang po yung na medicine daw. Si Teresin, kasi may allergy si Sia. Kahit nun naman sa RHU, pagpunta namin, pina-check up namin si Sia. Ganun pa rin yung binigay ng doktor. Yung vitamin niya na multivitamin at saka si Teresin. Pareho din yung resita. Kasi may panahon si Sia na bumabalik yung ubo niya, sipon. Ngayon hindi naman gaanong inuubo, sinisipon si Sia. Timing lang na nagkaroon po ng libreng medical mission dito sa barangay. So, grinab na lang namin. Hindi naman ako magpapa-check up sana, pero naisipan ko na magpaano na lang din para magbigyan tayo ng gamot. So, parang epektibo naman yung binigay sa atin na gamot. Hindi siya gamot na sinasabing para pain reliever. Multivitamins din po siya. Tatlo, iba-ibang basta tatlo siya. So, uminom tayo kagabi, yun, parang epektibo. Nakatulog din tayo, nakatulog ng maayos. Nagising ako nung mag-alarm na yung cellphone ko. Alas 5. Pinalitan ko yung alarm ko. Imbis na 4:30, yun, ginawa kong alas 5. Para pagka alas 5:30, bangon na tayo, tapos magsasaing. Yun. Umpisa na tayo sa trabaho natin. Ito. Yan. Sa extension na lang ang aanuhan natin. Wawalisan. Sa labas, kanina pa naman, pagkabukas ko ng tindahan, nagwalis tayo. Tapos, nakabili po ako kahapon ng trapal. Dito sa harapan, yan pa yung problema. Yung pagkabit. Pero kakabit namin ni Papa Bits. Kasi, sa Sabado at Linggo, mayroon po kaming appointment. Hindi na namin mahihintay yung dalawa, si Christian at Ronald, kasi kasama ko sila. Yan. Papalitan namin dyan. May appointment po kami. Inutos po si Jing sa amin na habang wala siya sa Compostela ng 2 weeks, may utos po siya sa amin. Meron po siyang pinapagawa. Malalaman nyo na lang po yan pag si Jing na po yung magsabi. Yung sa amin lang, tutulong lang kami kay Jing. Yan, okay na. Malinis na po. Napaghugas na tayo. Linis na. Tapos yung mga hanger, ayan, nakasabit-sabit dito yung mga hanger, kunin natin.
Maaga pa naman. Alas 8 pa lang, oh. Biruin nyo, alas 8 ng umaga. Matatapos ko na yung ano natin. Yung routine natin. Kasi step by step ko yan. Hindi ko yan tinipigilan kung hindi matapos. Tapos na tayo magsabon ng mga uniform. Paandarin na natin yung dryer para makapag-hanger na tayo. At kukunin ko muna yung mga kasi wala akong gagamitin na hanger. Tingnan nyo, marami na naman po akong ligpitin. Maraming ligpitin na naman. Ayan, isang upuan yung ano natin, tupiin. Dryer po tayo. Yan. Walisin natin muna yung extension natin. Chinilas. Nandito yung ano, trapal na papalit natin dito. 6 na metro. 50 yung metros. 300. Yung ano, yung luna na trapal, may pagkamahal kasi. 110 yung metros. Kung bibili tayo ng 6, nasa 660. Samantala ito tag 50 50 yung ano, yung metros.
anim, 300. Pagtsatsagaan lang muna yung tag 50 pesos. Saka na lang po yung tag 100 higit na metros yung trapal. Pag meron na. Pang trapal lang kasi na na sako yung kaya ko. Importante lang mapalitan na po dahil pangit na po tingnan. Nasa harapan pa naman. Hindi naman po yan mabubutas ng ganyan kung hindi inakyatan ni anak ni Sanya, yung pusa. Tapos dito naman sa harapan, yung manok. Naghahabulan yung manok. Yung babae na manok, hinahabol ng lalaki. Diyan po, lumipad yung babae. Diyan po, dumapo sa sa harapan ng trapal. Mga pasaway din. Yung banda dito sa likod, medyo matibay-tibay pa dahil bago ko pa lang po yan napalit. Parang mas matibay yung yung trapal na itim kaysa sa sa blue. Iwan ko kung anong pinagkaiba dyan. Basta parang matibay yung itim. Ayan. Tapos na tayong magwalis. Dito naman tayo haharap sa pagdra-dryer. Yan. Pangalawang salang ng dryer. Medyo marami din. Mas maano-ano na tayo ngayon dahil sa paglalaba. Dahil naka-schedule si Papa Beach paghakot na ng tubig dito. Siya yung pinapag igib papunta dito. Dalawang araw na. Naka-andar na. So, mga hanger po tayo. Mga hanger na tayo, mga hanger. Katapos nito, manghanger, saka pa lang tayo magkakape. O di, habang nagkakape, relax na tayo.
Dahil nakapagwalis na, nakapaglinis na sa loob, nakapaghugas na tayo. Tas ito, nangahangiran tayo sa nilabhan natin. So, habang nagkakapi, relax na. Maaga pa naman, malayo pa po yung alas 11. Pasensya sa sa palagi kong pagsasabi ng po, kasi nasasanay na po ako magbigkas ng po. Wala naman pong masama dyan. Magalang lang po ako sa inyo. Shout out po kay Lula Siling. Nakatutok siya lagi sa ko, sa mga vlog. Laging nanonood si Lula Siling. Thank you, Lula Siling. Shout out. Mega love shout out sa inyo. Tibiti, kumusta na? Palabas ka na ba ng hospital? Ingat-ingat lagi. Pareho na tayong mag-iingat-ingat. Ikaw, matanda na. Ako, patanda pa lang. Pero parang halos pare-pareho na yung nararamdaman natin. Yan, parang naano na po ako. Para na akong nahihilo. Hindi pa kasi ako nahihilo ako sa kaikot-ikot. Sa kaikot-ikot sa namin. Mansyon. Hinahanap kung ano pa yung dapat gawin para matapos. Di kailangang hintuan na hindi tapos para wala nang babalikan. Walang iiwanan, walang babalikan. Alis na pala ngayong araw nila Jing. Papuntang Negros. Bali, 2 weeks sila doon. Tagal-tagal naman. Talagang masasabi natin talagang busy si Jing sa nila. Sa mga activities sa school. Kaya wala na siyang oras sa pag-vlog, pagla-live. Nakapokus po siya sa kanyang mga activities sa school at sa kanyang career. Hangyer. Kailangan palitan na natin yung rapal sa harapan dahil pag summer meron na naman tayong bisita. May bisita tayong darating sa summer at saka malalaman nyo na lang din pagdating ng summer kung sino-sino na naman yung magiging bisita ko dito.
sinasagregit ko yung paghahanger ko, uniform ko, t-shirt, short, para magandang tingnan. Magandang tingnan sa labas. Hindi naman mainit yung panahon. Hindi naman umaaraw, pero mainit. Yun pala. Makulimlim siya. Wala siharing araw, pero mainit. Maalinsangan. Sabi pa ng mga ninunuan, pag maalinsangan, may posibleng umulan. Yan yung bigay kay Papa Bits na t-shirt kahapon. Congressman Duke Prasco. Nabigyan si Papa Bits. Ako hindi na ako nakahingi dahil naubusan na tayo. Marami naman kaming t-shirt dito na kanang mga kandidato. Hindi naman po yan nasusuot pag pagtapos na. Magkakagwat pa tayo. Tapos meron pa tayong ida-dryer na pang last na dryer. Yan. Last na natin na salang sa pag dryer. Ilabos muna natin itong nagpakahanger. Sa likod natin lalagay para hindi po makasagabal dito sa harapan sa kadadaan-daan ng mga tao. Mas mabuti dito sa likod dahil focus yung init. Yan, medyo nagpapakita na siyaring araw. Shera, pasok. Pasok. Dali. Shera, pasok. Na kasi si Shera, nahihimarot. Yung parang inaano na. Tapos ito yung nag-aabang kay Shera. Yan. Hindi na pwedeng mabuntis si Shera. Nakakapagod. Hindi naman nabubuhay yung anak niya. Pinapatay. Hindi marunong Hindi pwedeng maging ina si Shira. Nakakapagod magbuntis, mag-anak si Shira. Kaya bawal.
Oh, tingnan nyo, maganda yung naka-uniform yung paghanger. Maganda tingnan. Yung mga underwear naman, dito lang yan sa likod. Hindi na kinakailangan na ibalandra pa. Yan, last but not the least. Last. Di tapos na tayong maglaba. Sa mga worker po ito, uniform. Dito ko naman sila hinahanger. Mga uniform nila. Dito lang banda. Dito lang, guys. Oh my gosh! Mahuhulog ba yung cellphone ko? Mahirap yung walang camera man, guys. Sariling sikap lang tayo. Muntik pang mahulog yung natin, cellphone. Yan, dito lang lahat sila dito. Yung mga uniform nila. Bahala na sila yung kumuha pag natuyo na. Dahil kuha suot sila, kuha suot. Hindi ko na yan tinutupi. Nakanda na yan dyan. At ngayon, tapos na tayong maglaba. Yan po yung tupiin natin. Mamaya na yan. Tapos yung binanlawan at saka downy natin na tubig, hindi ko lang muna yan tatapon. Dahil minsan, naliligo tayo, yung sinusuot natin, nilalabhan na lang. O, may pangbanlaw pa tayo at saka madadawnihan pa. Huwag kang sasama sa labas. May naghihintay sa'yo. Yan, tingnan nyo. May nakaabang. Kahapon maraming aso dito. Niisip ko bakit maraming aso dito sa banda sa amin. Bagong panganak naman yung isang aso. Buntis naman yung si Chichay. Yung pala, si ano yung hinihintay nila? Si Chichay. Si Shaira. Ang lalaki ng mga aso na yan. Hindi pwede si Shaira dyan. Ito naman si Shaira. Lalapit. Magpainit na tayo ng tubig. Para tayo na makapagkapi at makapag-relax. Tsaka meron tayo ditong dalawang tinapay pa na tiniras ni Papa Bit sa atin.
my favorite coffee ko brown. Kape na tayo. Tapos na ang lahat. Yung oras is alas 8:59. So makakapagpahinga pa tayo hanggang mamayang alas 11. Pero si Papa Bits naman lang yung nagpupunta doon sa eskwelahan. Hindi na ako sumasama. Kasi isasara na naman yung tindahan. Kahapon nga sarado. Halos buong araw sarado. Kasi lakad tayo ng lakad. Importante naman po yung nilalakad natin. Oh, sarap. Tumutunog crack crack. Sarap sarap pakiramdaman. Mano yung ulo ko kasi parang maganon. Coffee time. Hinihintay-hintay ko yung lalako ng isda, kung ano yung isda na naman niya ngayon. Kahapon dalawang ulam namin yung hipon na maliliit. Yung ginagawang bagoong hipon. Dalawang luto, dalawang ulaman. Tanghali at saka kagabi. At tinurta ko kagabi yung pares ng tortang hipon, pansit canton. Yun, sold. Nairaos din yung yung gutom. Yung hapunan namin nairaos din. Tortang hipon at saka pansit canton. Huli naman sila Ronald kumain at saka Christian kasi nila, overtime, alas 8 na sila dumating. Yung ulam nila yung lang, tortang hipon. Sausaw sa tuyo na may sili. Yun, busog na. Kape tayo guys. Hugasan natin yung tinapay natin sa kape. Ang sarap. Maghapon na ito guys. Breakfast, tanghalian. Init. Naiwan. Mainit pa kasi. Minute na din. Nagpakita na po si Haring Araw. Lumiwanag na yung paligid. Kahapon, sobra yung namin sa barangay. Hinintay. Punta kami doon mga alas 12:30 pa lang. Tapos nag-umpisa yung medical mission na launa. Tapos, naman po yung proseso nila. Pagkatapos mong i-check up, bibigyan ka ng resita. May kumukuha ng resita mo, idadala doon sa magbibigay ng gamot. Yun, linalagay sa plastic, tapos maghihintay ka na tawagin. May gamot, tapos may maraming pinamigay nila kahapon. Diyan ba si Papa Bits? Dahil may po siya bagong reading glass.
Ako gusto ko sanang magpaano, luminya sa reading glass. Pero sabi ko naman, nakakakita pa naman ako. Aning ko yung yung reading glass. Yung bagay lang po sa akin yung eyeglass na radiation, ganun. Yung sinusuot ko radiation lang yun. Bili yun ni Jing. Yun, parang okay naman isuot ko. Hindi ko naman yun palagi sinusuot pag lumalakad lang pang ng alikabok. Tapos pag gabi na, sinusuot ko din pag nagsisilpon ako, gabi na sinusuot ko minsan kasi parang humahapdi yung mata ko. Kaya sabi nga ng doktor, iwas-iwasan muna ng cellphone, TV, naisip ko tuloy. Sabi ni Papa Beach, kasi nagigising ako alas 12, gising ka pa. Hindi niya alam na sa alas 12 na yun, kagigising ko lang din. Kasi hindi na ako nakakatulog ulit hanggang sa magmadaling araw. Pag dumadating na yung alas 4 yun, parang na ako, inaantok na gusto ko nang matulog. Pero ibabangon ko na yan. Hindi na pwedeng matulog. Minsan, nakakatulog ako, mga alas 4. Nakakagising ako bigla. Pagtingin ko sa oras, alas 6 na. Agoy. Dali-dali tayong babangon. Hindi na ako nagsasaing sa rice cooker kasi matagal maluto. Sa na lang ako nagluluto sa kalan. Na ngayon naman, nabusan kami ng gas, wala kaming gas. Balik na naman sa butane. Nabusan na kami ng gas nung isang araw. Matagal na naubos yung gas namin dahil binili namin yun pagkatapos ng New Year. Tapos naubos pa lang nung isang araw. Mainit pa yung kape ko. Kasi yung gamit ko ito. Minsan nagkakape ako, tinatakpan ko lang muna kung nabibisi na tayo. Pagbalik ko, mainit pa rin. Ano po ito, giveaway sa binili ko na BP. Nang bumili po ako ng pang BP. Libre po ito, libre. Ito yung ginagamit ko dahil nabasag nga yung yung tasa ko ni Mama Walin, yung nandito. Hindi naman sinasadya na pagbasag, nasagi lang niya. Yung pagkalagay ni Chrislyn kasi hindi mabuti. Hindi inilugar kung saan ilalagay yun. Nasagi ng mama niya, nabasag. Paborito ko yung tasa na yun dahil may naka-print na mama. Tasa ko yan nung magpunta ako dito. Yan po yung tasa ko talaga. Lahat naman ako may nahulog dito. Ayan. Dito. May nahulog po siyang bunga. Buti na lang tapos na ako nagwalis dito. Yan po yung delikado dito banda pag maglalaba ako. Dahil mayroong nahuhulog na bunga ng niyog. Yan, ninap-nap yan ng ng mabait. Tingnan nyo. Butas. Ninap-nap. So, ayan guys, bye-bye muna. Thank you for watching for today's video. Bye-bye!